Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30 verse 15. Nakita nyo na, Isaiah chapter 30 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel. Sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas at hindi ninyo iibig. So, ganun yung offer ng Panginoon sa tao, pero hindi nila nagugustuhan. Ayaw ng tao na maging matiwasay. Diba? Ayaw ng tao na kumanda ang buhay. Ayaw ng tao na maging mapayapa ang kanyang buhay. Kaya sabi niya mga kapatid, ang linaw na at hindi nyo inibig. Ayan. Ayaw daw nila mga kapatid. Gusto ng Panginoon, sabi nga, magkaroon ng katahimikan, katiwasayan, pag-asa, at mayroong kalakasan mga kapatid. Hallelujah. Thank you mga kapatid. For thus save the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest shall he be saved. In quietness and in confidence shall be your strength, and ye would not. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your holy name, O God, in the name of Jesus Christ. Thank you so much for your blessing, Lord. Hallelujah. Sa mga awitin na nagbibigay sa amin ng kalakasan, encouragement spiritually. Salamat sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa lahat ng mga nararanasan namin kahit na mga pagsubok na hindi namin minsan inaasahan pero dumarating ka lang ng bigla ang Panginoon. Salamat dahil natututo kami na malangan sa iyo. Natututo kami magtiwala sa iyo. Lubos kami, O Diyos, na nagpapasalamat dahil dito natutunan namin na magtiwala sa iyo, Panginoon. Bahala ka na, Panginoon, sa lahat. Kaya, O Diyos, purihin ka sa hapon ito. Ang mensahe ito, Panginoon, alam ko magbibigay ito sa amin ng kalakasan, encouragement, sa aming buhay, sa pang-araw-araw. Kaya, pangunahan mo kami ngayon, gabayan mo kami, at ikaw po, Diyos, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Wala kong magagawa ang iyong mga anak kung wala ka, Panginoon. Wala rin magagawa ang iyong lingkod, Panginoon, kung wala ka rin na kumilos, Panginoon. Let the power of your anointing, Lord, for your Holy Spirit be upon us, O God. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. In God is our hope. Sa Diyos lamang ang ating pag-asa. In God. Okay. Dito mga kapatid, nais ng Panginoon na ang bawat isa, especially for the Christians, ay magkaroon ng katahimikan na dito yung lubos sa pagtitiwala at handang maghintay sa Panginoong Diyos anuman ang gagawin ng Panginoon. Sabi nga, God make all things beautiful in His time. Perfect time. Merong perfect time palagi ang Panginoon. Minsan tayo nagmamadali, pero ang Diyos hindi. Gusto niya kasi perfect. Gusto niya kasi maayos. Lagi mga kapatid, ang mangyayari sa ating mga buhay. Kaya nga, yung sinabi niya sa Book of Ecclesiastes, God make all things beautiful in His time. Laging sakto ang dating ng Panginoon. Laging sakto ang paliwanag ng Panginoon. Laging sakto ang panukala ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Kung minsan ang tao lang kasi ang tumatalon na kapatid sa kalooban ng Panginoon. Parang katulad sa isang kwento, mga kapatid. Merong isang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Speaking of boyfriend and girlfriend. Mga binatong dalaga ito, mga kapatid. Si George at si Mary. Wala namang Mary dito. Wala namang George. Okay. Si George at si Mary. So, sa kanilang relasyon, mga kapatid, siguro, sabihin na natin 5 years, 7 years, or 6 years, mga kapatid, na magkasintahan sila. Hallelujah. Nagde-date na sila, lumalabas mga kapatid, namamasyal. Hallelujah. So, sila mga mananampalataya. Puro sila mga Kristyano mga kapatid. Ang problema,
Gusto na nila magpakasal. Gusto na nila magpakasal, mga kapatid. Kaya lang, ang gusto ng pamilya, malaking kasalan. Malaking kasalan. Gusto ng pamilya, mga kapatid. Hallelujah. So, ang problema, kulang sila sa budget. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, maghintay kayo. Hintayin nyo ang tamang panahon. Mapaghintay naman ata kayo. Sabi ng Panginoon sa kanila. Pero ang sabi ng mundo, hindi na kayo maghintay. Mag-live-in na lang kayo. Makasave pa kayo ng pera. Yung utos ng mundo. Ha? Amen. So, minsan ganun, mga kapatid, dahil sa pagmamadali ng tao, tumatalon, mga kapatid, at dito conclusion. No, tumatalon ka agad sa plano ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, wait lang, gusto mo lang buong magpasal, basta maghintay ka lang. Yes. Yan yung gusto ng Panginoon. Maghintay daw tayo. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Meron din po isang driver, speaking of driver, hallelujah. Kasi tabi po sa mga driver. Kwento lang po ito. Hindi naman siguro nangyari sa inyo. Sabi ng isang driver, kumuha siyang isang driver, mga kapatid, na meron siya isang sasakyan. Marunong siya magpaneho. Hallelujah. Kaya sabi ng mga kaibigan niya, tara, stroll natin yung bagong sasakyan. Hallelujah. Sabi ng driver, wala pa akong lisensya. Sabi ng Panginoon, huwag kang sumuway sa batas ng tao. Kung driver ka, kumuha ka ng lisensya. Sabi ng mundo, okay lang dito. Hanggang hindi ka nahuli, huwag ka nang kumuha ng lisensya. Ba't natawa ka? Kwento lang yun. Pero pwede nangyayari sa buhay natin. Diba? Ganun ka lang mo. Dito pa naman natin nahuli. Pero sabi ng Panginoon, kumuha ka ng lisensya, obey, o magsumunod ka sa batas ng tao. Amen? Okay. Kung minsan sa buhay natin, mga kapatid, tumatanong tayo. Gusto natin kasi mapadali. Yung gusto natin mangyari sa buhay natin, gusto natin mapadali, mga kapatid. Hallelujah. So, sometimes sa buhay natin, mga kapatid, o ilang beses naman nangyari sa ating buhay na ang Diyos gustong gumawa ng mga magandang bagay sa buhay natin. Kaya lang, pinapangunahan natin ang Diyos. Kung minsan, pinapangunahan natin. Ha? Ito yung gusto ng Lord. Hintay na. Lord, gusto ko na ngayon. Ngayon na. Nagmamadali. Kaya sabi ng God, o sabi ng Bible, God makes all things beautiful in His perfect time. Mayroong perfect time ang Diyos, mga kapatid. Kasi siya yung Diyos natin eh. Siya yung pag-asa natin, mga kapatid. Pwede ba namang ipahamak niya ang kanyang mga anak? Pwede ba naman niya, mga kapatid ko, ipahamak niya, mga kapatid ko, ang bawat isa na nagtitiwala sa kanya? Hindi. Everybody say amen? Ito yung nangyari sa bayang Israel. Kung babasahin natin yung whole chapter ng Book of Isaiah, sa Isaiah chapter 30, mga kapatid, ito yung nangyari sa kanila. Nagkaroon sila, mga kapatid ko, ng kapaguran sa paghintay sa Diyos. Napagod sila sa paghintay, mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos gagawa sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng kapaguran, mga kapatid. Ang nangyari, ginawa nila yung kanilang pamamaraan sa kanilang sariling kamay. Hindi na sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nakipagsundo na sila, mga kapatid, sa mga taga-Assyrian. Kasi, sa taga-Ehipto, bakit? Ang mga taga-Assyrian, mga kapatid, ay grabe ang buwis nila, yung tax nila, grabe, so much, mga kapatid. Grabe, nahirapan sila. Kaya napagod sila sa kakatrabaho. Wala naman daw silang kinikita. Puro problema lang, mga kapatid. Hallelujah. So, ang nangyari, gumawa sila para lumuwag ang kanilang mga kalooban. Gumawa sila ng paraan, mga kapatid. Hindi na sila naghintay sa Diyos. Hindi na nahinintay ang Panginoon, mga kapatid. Hindi na nila naintindihan, hallelujah, ng lahat ng bagay nila kung minsan ipinaparanas ang Diyos para matuto talaga sila na tumawag sa Panginoon. Kaya yun ang nangyari, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Nakipag-kunayip na sila sa mga taga-Ehipto. Ang Ehipto, mga kapatid, din yung mundo. Kinalimutan nila ang Diyos. Tingnan niyo ang sinabi nila sa verse 1, sa chapter 30.
Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisangguni, ngunit hindi sa akin. Ayan na. Hindi na sumasangguni sa akin, sabi ng Panginoon. Wala ka na sa Kanya. Ayan. At nag-aalay ng alay, ngunit hindi niya sa aking espiritu. Wala. Sumasamba, hindi na sumasamba sa Diyos. Ayan. Nakalimutan na kagad nila ang Diyos, mga kapatid. Yun yung naging dahilan kung bakit napakarami ng struggle sa buhay na samantalang napakaganda, mga kapatid, ng nilalayo ng Panginoon. Nadadagdagan tuloy na nadadagdagan ang kanilang kasalanan, ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang mga struggle sa buhay, ang kanilang mga problema sa buhay, mga kapatid. Pero mo nadadagdagan ang kasalanan nila. Bakit, mga kapatid? Hindi tumitigil. Bakit nangyari sa kanila yon? Dahil nga hindi sila naghintay sa Panginoon. Everybody say amen. Yan yung importante, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. So, sa Panginoon, merong safetyness. Safe po tayo, mga kapatid. So, safety lies in repentance and rest. So, yun yung importante, mga kapatid. Kaya ang sabi niya sa verse 15, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, and repentance and rest is your salvation. Ayan. Malinaw, mga kapatid. For the sake the Lord God, the Holy One of Israel, returning and rest shall be safe. Nandun yung kaligtasan sa Panginoon sa pamamagitan daw ng pagsisisi at pamamahinga. Everybody say amen. Hallelujah. So ano daw ang magiging problema, mga kapatid, na darating sa atin o ikakabalisa natin sa ating buhay kung tayo, mga kapatid ko, hallelujah, ay nanunumbalik sa Panginoon at meron tayong kapahingahan sa Panginoon. Ano daw ang iyong katatakutan, mga kapatid? Natatakot ka sa iyong trabaho, natatakot ka sa iyong anak buhay, natatakot ka sa lahat ng bagay, mga kapatid. Tandaan nyo, ang Diyos, ang lagi natin pag-asa dahil Diyos siya na dapat, mga kapatid, mamamahinga tayo sa Kanya. In God is our hope. Everybody say amen. Hindi importante, mga kapatid. So the first step towards safety is repentance. What is repentance? Para tayong level 1, ano? Ang ibig sabihin ng repentance, mga kapatid, ay panunumbalik sa Diyos. Dahil ang Diyos palagi naghihintay na sa tuwing tayo magkakamali, bumalik tayo palagi sa Diyos dahil wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Yan yung word repentance. Everybody say amen. Panunumbalik, mga kapatid, hallelujah. Kasi nandoon daw sa panunumbalik sa Diyos o sa pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Diyos, nandoon daw yung safetyness natin. Safe ang buhay po natin. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano man daw ang problema na darating sa iyo, ano man daw ang struggling na darating sa iyo, siguraduhin mo lang, mga kapatid ko, na ang buhay mo, hallelujah, nakatalaga sa Panginoon. Dahil safe ka, kahit may problema ka, kapatid mo ngayon, kahit may kabigatan ka ngayon, pagka ang buhay mo nasa Panginoon, safe ka, dahil kung wala ka nang magagawa, ang Diyos may magagawa para sa iyo. Siya may magagawa sa ikaw, wala kang magagawa. Hallelujah. Yun yung dapat natin maunawaan, mga kapatid. Hallelujah. Kasi tayo, limitado tayo. Huwag lang tayong tumalon sa kalooban ng Panginoon. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa ating buhay. Hintayin natin ang Diyos sa ating buhay. Hayaan natin makilos ang Diyos sa ating buhay. Huwag kang tumalon sa kalooban ng Diyos. Dahil nagdoon yung safetyness sa buhay. Safe ang bawat isa po sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yun po yung magandang bagay, mga kapatid ko. Yung first step is true repentance. Ibig sabihin, pagpapalik. Ibabalik mo ang sarili mo. Hallelujah. Pag may problema ka, sa Diyos ka lumapit. Pagka mayroon kang kabigatan, sa Diyos ka lumapit. Pagka mayroon kang problema, sa Diyos ka lumapit. Sa Kanya ka lalapit, kapatid ko. Dahil kung wala ka nang magagawa, siya mayroong magagawa sa iyo. Kaya niya, God will make a way. Amen! Hallelujah. Imbis na lumayo ka, mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Ang daming tao, mga kapatid, pag may problema, mga kapatid ko, kung saan-saan sumusuot. Kung saan-saan pupunta. Pag may problema ka, sa Diyos ka lalapit. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen! Amen! Hindi importante, mga kapatid. Hallelujah!
Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon sa